Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Independent Commission for Infrastructure Chairperson retired Justice Andres Reyes tumangging isa publiko ang mga nakalipas na pagdinig ng komisyon. Pagtanggi ng ICI na isa publiko ang mga nakalipas na testimonya at pagdinig, kinundina. Department of Public Works and Highways hindi bibigyan ng ekstensyon ng Senado sa pagpapasa ng mga dokumentong may kaugnayan sa red flag projects. At Bulkang Kanlaon muling nakapagtala ng banayad na pagsabog. Wala sa plano ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ilabas sa mga recording ng kanilang nakaraang mga pagdinig. Sa kabila ito ng pagbuo nila ng guidelines para sa live streaming ng mga susunod nilang mga pagdinig. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tumanggi si Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairperson, retired Justice Andres Reyes na isa publiko ang mga naging pagdinig ng komisyon. Ito ang direktang sagot ni Justice Reyes nang matanong kung ipapalabas ba ng independent body ang mga recording ng mga nakalipas na pagdinig. The previous hearings recorded siya, will you release it also once we start the live streaming? No, we're not. Paliwanag ni Justice Reyes, trabaho ng komisyon na mangalap ng mga ebidensya para sa investigasyong ginagawa kaugnay ng mga maanumalyang proyekto kontra baha. At sa proseso ng investigasyon, ang mga ebidensya ay itinuturing na sensitibo at confidential hanggat hindi pa handa ang kaso. Binigyang diin ni Justice Reyes na ito rin ay upang hindi masira ang proseso ng pagtitipon nila ng mga ebidensya. Well, we're gathering evidence. We cannot show our evidence. Alright? We will be telegraphed by these people if we show them evidence. Samantala aminado ang komisyon na posibleng matagalan pa bago ang live streaming o pagsasapubliko ng kanilang mga susunod na pagdinig. Ayon kay Justice Reyes, kailangan pang bumuo ng komisyon ng mga patakaran at proseso para sa live streaming ng kanilang mga pagdinig, lalo na't may mga kakulangan ng tauhan para iproseso ito. Sir, how soon tayo magkakaroon ng rules and procedures? I don't know. It will take some time. We have to look at the procedures of all the courts, all the hearing bodies. Ayon sa ICI Chair, 13 lamang ang kanilang abogado. 5 rito ay orihinal na empleyado ng ICI at 8 na galing sa Public Attorney's Office o PAO. Dahil dito nakatuon muna ang pangunahing atensyon ng komisyon sa investigasyon ng umano'y malawakang anomalya sa mga proyekto ng infrastruktura sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ng isang kongresista ang pagtanggi ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na isa publiko ang mga nakalipas na testimonya. Samantala, hindi naman pabor ang isang mambabatas sa panukalang magkaroon ng miyembro ng oposisyon sa independent body. Ito ang balita ni Rosa Licos. Tila mas interesado pa sa pagtatago kaysa sa pananagutan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ang reaksyon ni Kamanggagawa Party List Representative Elise San Fernando matapos i-anunsyo ng ICI na hindi nito isa sa publiko ang mga nakalipas na testimonya at pagdinig. Ayon sa kongresista, mukhang cover-up ang ibig sabihin ng C sa ICI. Tanong niya, ano ba talaga ang itinatago ng ICI at bakit hirap na ipakita sa publiko ang proceedings nila? Dagdag pa nito, hindi transparency ang nakokompromiso sa investigasyon kundi ang paglilihim.
Lalo rin anyang nagdudulot ng duda ang pagtakip ng ICI sa mga nauna at mga susunod pang pagdinig. Samantala, hindi naman pabor ang isang mambabatas sa panukalang magkaroon ng miyembro ng oposisyon sa ICI. Proposal ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagkakaroon ng opposition member at religious leader sa independent body. Pero giit ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party's Representative Leila de Lima, baka mapolitika lamang ang investigasyon. Ang problema naman kasi yung mag-propose ng opposition membership, baka magkaroon ng partisan color. Dapat iwasan yung nagkakaroon ng partisan color or aspect, yung mga ganyang mga investigasyon. Pero ang kapartido ng kongresistang si Senator Francis Kiko Pangilinan bukas namang pakinggan ang suhestyon ng kapwa senador. We will, kung meron siyang proposed amendments, pag na-sponsor na natin ito at i-depensahin sa Senado, well, pakikinggan natin. Ano yung justification, ano yung rationale. Magandang may accommodate para talagang transparent. No? So, bukas tayo sa mga ganitong mga mungkahi. Si Senator Pangilinan ang kasalukuyang chairperson ng Justice and Human Rights Committee na dumidinig sa panukalang pagbuo ng Independent People's Commission. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bibigyan ng ekstensyon ng Senado ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa submissions ng mga dokumentong may kaugnayan sa red flag projects. Partikular ito sa mga supporting document na magpapatunay na lehitimo ang mga kahina-hinalang proyekto na nakapaloob sa kanilang panukalang budget. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Wala pa ring naisusumiteng mga dokumento ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Senate Committee on Finance na susuporta sa mga panukalang proyekto nito. Partikular ito sa mga tinagurian ng komite na Red Flag Infrastructure Projects na umaabot ng 271 billion pesos sa proposed 2026 budget ng DPWH. Bukod pa ito sa nasa 70 billion pesos na overcosted projects o mga proyektong mataas ang halaga kaysa nararapat. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng komite, naisumite na nila sa DPWH ang listahan ng mga red flag project at inaasahan nilang lilinawin ito ng ahensya sa susunod na pagdinig. On Monday, yung leftover ng DPWH kasi nakita natin ang daming repeated projects saka mga doubles. Tapos nakita natin na marami ring projects walang station number. So that's worth about 341 billion na projects na generic lang yung title. So hindi na tayo papayag generic dahil nga naaabuso dito yung source ng Ghost Project. Kaya we requested them na lagyan din detalye. So i-present nila hopefully on Monday. Binigyan din ni Senador Gatchalian na hindi na nila bibigyan ng extension ng DPWH kung hindi maisusumite ang mga supporting documents sa takdang araw. No, kung hindi nila mabibigay, tatakyasin namin on Monday. So, for example, hindi nila mabigay yung station number, tatanggalin yun sa National Expenditure Program. Kaugnay naman ng mga overpriced na proyekto, sinabi ng Finance Committee Chair na pinag-aaralan nila itong mabuti. Plano ng komite na bawasan ng hanggang nasa 20% ang halaga ng mga overcosted project. Gayunman, nilinaw ni Senador Gatchalian na may mga nakita rin sila na mga proyektong mas mababa ang presyo habang mayroon ding mga justified o tama lang din ang halaga. So, pag kinat namin across the board, madadamay pati yung murang project at justified na project. So, pinag-aaralan namin. Ang isang option na nakikita namin, yung roads kasi nakita namin ang pinakamaraming, I would say, expensive na presyo. Yun ang naiisip naming bawasan ng maybe 15 to 20%. Sa orihinal na 2026 National Expenditure Program o NEP, umaabot sa 881 billion pesos ang panukalang budget ng sanghay ng ehekutibo para sa DPWH. Ngunit matapos matuklasan ang daan-daang bilyong pisong halaga ng mga maanumalyang flood control projects, natapyasan ito ng 255 billion pesos. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na muna ang lahat ng mga flood control projects sa NEP.
Bunsod nito, mula sa 881 billion pesos, naging 625 billion pesos na lang ang proposed 2026 budget ng DPWH. Kung muling matatapyasan ang budget ng ahensya, nasa 284 billion pesos na lang ang matitirang pondo nito para sa susunod na taon. Plano ng Senate Committee on Finance na ilipat ang mga pondo na ito para sa programa ng ibang mga ahensya, pangunahin na sa edukasyon, health at defense. Gayon din ang ilang proyekto at programang nakapaloob sa unprogrammed appropriations na plano ng Senado na ilagay na lang sa programmed appropriations maliban na sa foreign assisted projects. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Absuelto na sa lahat ng kasong may kaugnayan sa pork barrel scam si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pang mga akusado. Ikinadisbayan naman ito ng ilang mambabatas at sinabing isa ito sa mga dahilan kung bakit nababawasan ang tiwala ng publiko sa justice system ng bansa. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Wala ng mga nakabinbing kaso si dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Sandigan Bayan sa lahat ng kasong may kinalaman sa Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Ito'y matapos iabsuelto si Enrile, Chief of Staff nito na si Gigi Reyes, maging ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles sa 15 counts of graft. Hindi naman sang-ayon dito si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. Anya, patunay lamang ang ginawang pagkakaabsuelto na walang naging pananagutan sa korte ang mga sangkot sa maanumalyang paggasta ng 172.8 million pesos na alokasyon na kilala rin bilang pork barrel scam. Papatagalin ng higit 10 taon at i-dismiss din naman anyway. Ano ang mensahe nito sa kabataan? Sinasabi nito na walang hustisya o pananagutan laban sa mga kurakot at korupsyon sa loob ng sistema ngayon. Dismayado rin si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa naging desisyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division bilang isa ito sa mga nagpaimbestiga ng naturang katiwalian noong siya ay kalihim pa ng Department of Justice. Medyo napufrustate kami pag ganyan na merong mga nadidismiss na mga cases flowing from the PDAF Napoles scam. Kasi pinaghirapan namin yon. Nung time na yun, these were fresh and strong cases para sa amin. At yan din ang pitfalls kapag tumatagal ang mga kaso. Kasi parang there's lesser scrutiny, especially from the public. Kapag ilang taon ang lumilipas na hindi nadidesisyonan at mamamalayan na lang natin ay nadidismiss na. Bunsod nito, naniniwala ang mambabatas na isang rason kaya nababawasan ang tiwala ng publiko sa hudikatura ay dahil sa mga ganitong klase ng desisyon sa malalaking kaso ng katiwalian sa bansa. So yun din nga ang problema kapag tumatagal ang kaso. Parang lumalabnaw na rin. So maski yung scrutiny ng publiko, yung interest ng publiko, nababawasan na. So parang pag nadidismiss na, parang hindi na rin masyadong nagiging epekto. So yung maski yung faith ng publiko sa justice system natin medyo nababawasan. Lalo na pag mga ganyan na mga privileged offenders or alleged offenders, mas sana na nabe-benefit sa mga ganyan kaysa doon sa mga ordinary accused. Taong 2014 nang ihain ang reklamong graft laban sa mga akusado habang naisagawa naman ang promulgation o pagbasa ng hatol kahapon, October 24, 2025. Tumagal ng nasa 11 taon ang usad ng mga kaso. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOS ng isang banayad na pagsabog ng Bulkang Kanlaon mula alas 8:05 hanggang alas 8:08 kagabi. Batay ito sa time-lapse footage mula sa mga IP camera ng PBOS sa Lower Masulog, Canlaon City Observation Station. Ayon sa ahensya, lumikha ng isang eruption plume na tinatayang umabot sa taas na 2,000 metro mula sa bunganga ng bulkan bago ito kumalat patungong Hilagang Silangan. Sa kabila ng insidente, nananatiling nasa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon.
Nangangahulugang may posibilidad pa ng mga susunod na pagsabog. Pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga nasa paligid ng bulkan na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng PBOX. Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko, partikular sa mga nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon, na protektahan ang kanilang sarili sa volcanic smog na dulot ng pagputok ng bulkan. Ayon sa DOH, maaaring pumasok sa baga ang acidic aerosols na dala ng pagputok ng bulkan. Maaari rin nila itong maging mapanganib sa mata at lalamunan. Bilang proteksyon, ipinapayo ng ahensya na magsuot ng mask, mas mabuti kung N95 o basang tela, at huwag nang lumapit pa sa permanent danger zone ng bulkan. Panatilihing ding nakasara ang mga pinto at bintana at palaging uminom ng tubig. Mahalaga ring maging alerto sa mga anunsyo ng PBOX o ng local government unit na nasasakupan ng bulkan. Payo rin ng ahensyang tumawag sa National Emergency Hotline 911 kung kinakailangan ng tulong. Madalas nating iniisip na ang ubo at sipon ay karaniwang sakit lamang, subalit may mga panahon na ang simpleng respiratory infection ay nagiging delikado, lalo na sa mga sanggol at matatanda. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. RSV is the most common viral cause of Dagdag pa ni Dr. Maria Angela Nicole Pereras, isang pediatric infectious diseases specialist mula sa Makati Medical Center. Ang premature babies ay mas malaki ang tsansang magkaroon ng malubhang kaso ng RSV, kaya't hindi dapat ipagwalang bahala ang simpleng ubo at sipon sa mga ganitong pasyente. so premature babies, those less than 6 months, at saka yung mga may kapansanan like congenital heart disease or other respiratory conditions, yung mga hikain, yun yung usually mas pangit ang RSV nila. Hindi lang siya karaniwang cough and colds. Walang tiyak na gamot sa RSV, ngunit maaaring maiwasan ang pagkalat nito sa pamamagitan ng regular hand washing, pag-iwas sa pakikihalubilo sa may ubot sipon, at pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na oras ng tulog at pagpili ng masustansyang pagkain. Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa respiratory syncytial virus ngayong linggo dito lang sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabalik ang Ito ang Balita Weekend. Nakaalis na kanina si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Kuala Lumpur, Malaysia
upang dumalo sa 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related summits. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy niyang isusulong ang interes ng bansa, partikular na ang pagpapalakas ng seguridad na pangrehiyon, pagpapalakas ng relasyong pang-ekonomiya at iba pa. I will continue to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. I will also highlight the Philippines' commitment to rules-based multilateral trading system, a vital compass as we navigate today's complex geo-economic challenges. Sa kanyang pre-departure speech, inihayag ng Pangulo na patuloy na binubusisi ng Department of Public Works and Highways ang mga proyekto at kontrata at natuklasan ng ilang items tulad ng asphalt, street bar, cement ay overpriced ng 50%. Kaya naman itatasan na ng Pangulo ang DPWH na pababain ang halaga ng materyales at ipantay sa market cost. In order to ensure that the costs of DPWH will reflect the costs of the market and to ensure that the people's money is correctly spent, I have directed the DPWH Secretary to bring down the cost of materials by as much as 50%, which will result in savings in the capital outlay, spending of at least 30 to 45 billion pesos. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na maiangat ang Pilipinas bilang isa sa may pinakamalawak na mobile coverage sa buong ASEAN. Bahagi ng hakbangin na ito ang pagpapabilis ng pagtatayo ng mga cell sites sa buong bansa at ang pagpapalawig ng bisa ng mga tower permit para mahikayat ang mas maraming negosyante na mamuhunan sa sektor ng telecommunication. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Malapit na pong matapos yung panahon na may dead spot o kaya may weak signal. Ito na po. Target ng Department of Information and Communications Technology o DICT na maging number 1 o number 2 ang Pilipinas pagdating sa mobile coverage sa rehiyon ng ASEAN. Upang makamit ito, kailangang doblehin o higitan pa ang bilang ng mga cell sites sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit 35,000 cell sites sa buong Pilipinas. Dahilan kung bakit pang-anim lamang tayo sa ASEAN sa usapin ng mobile network coverage. Layunin ng DICT na makapagpatayo ng karagdagang 30,000 hanggang 60,000 cell towers bago matapos ang kasalukuyang administrasyon upang mapabilis ang internet connectivity at mapalawak ang serbisyo sa mas maraming lugar sa bansa. So if you divide that in 3 years, dapat 20,000 per year ang binibuild natin. Now that's a lot. That's a lot. So the dream of the president is 60,000. Right now, I think safely we can do 30,000. We're trying to figure out how else we can accelerate the build. We're not giving up on the 60,000 dream. Aminado ang kalihim na hindi madali ang layuning ito, pero taong bayan ang pangunahing makikinabang nito at wala ring pera ng gobyerno na gagastusin sa pagpapatayo ng mga cell sites. Upang mahikayat ang mas maraming negosyante na mamuhunan sa pagpapatayo ng mga cell sites sa bansa, pinalawig ng DICT ang bisa ng tower permit mula sa dating 5 taon, ngayon nasa 15 taon na. Ayon sa kalihim ng DICT, dumaan sa masusing proseso at konsultasyon ang naturang desisyon bago tuloy ang lagdaan ang pagpapalawig ng permit. Dati kasi, ang renewal every 5 years. Every 5 years. So sino naman mag-i-invest sa kanila kung every 5 years hindi nila alam ang status ng lisensya nila? So sabi ni Presidente, teka, dapat ease of doing business. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang pagtatayo ng mga cell sites sa buong bansa at mapabuti ang internet connectivity para sa publiko. So sa atin, habang nagbi-build sila, tuloy-tuloy pa rin. Diba? The only way matitigil yung 15 is if they do something
let's say, gumawa sila ng tower na hindi up to spec, nagka-problema, yon for review yun. Pero, the assumption is, if business is doing well and creating infrastructure that's servicing the people, ano na yan, ease of doing business na, tuloy-tuloy na yan. It brings also the Philippines on par to the regional peers, and that's really, really important. We on our own, the 9 of us plan to add on another 30 billion in the next 2 to 3 years, and we need this. Target ng DICT na unahin ang 30% ng bansa na wala pang maayos na signal. Pero magdaragdag din ng mga cell sites sa Metro Manila, lalo na sa mga congested na. Isa sa problema sa ating bansa sa tuwing panahon ng tag-ulan ay nawawala ng signal ng telepono at internet. Kaya plano ng DICT na magpatayo pa ng mas maraming cell site na gaya nito na pag-aari ng PhilTower at MITC na kahit may malalakas na bagyo ay hindi mawawalan ng internet at signal ng telepono. Sa ngayon, nasa kalahati na ng mga cell site sa bansa ang kahit may bagyo, lindol at iba pang kalamidad ay hindi maaapektuhan ng signal. Dagdag pa ng ahensya, maaaring asahan ng publiko ang unti-unting pagbaba ng binabayaran sa internet. Ay, mararamdaman nyo na this year Pero, unti-unti yun this year. Next year, pag natapos tong tower na marami na, natapos yung National Fiber Backbone, yung tuloy-tuloy yan hanggang 2028. Basta isulat nyo na dun sa kalendaryo o saan man magkano yung presyo ng internet na binabayaran nyo ngayon. Tapos pagdating ng 2028, sulat nyo kung magkano na siya. Makikita nyo babagsak yun ng matindi. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos aprobahan ng Toll Regulatory Board ay ipatutupad na ng Cavitex Infrastructure Corporation ang dagdag singil sa toll sa darating na Martes, October 28. Sa inilabas na toll matrix ng Cavitex, ang mga mag-e-exit sa Parañaque Toll Plaza mula sa dating 35 pesos sa Class 1 vehicles ay magiging 39 pesos na ang bayad. Sa Class 2 naman mula sa dating 70 pesos ay magiging 78 pesos na. At sa Class 3 mula sa dating 104 pesos ay magiging 117 pesos na. Sa mga lalabas naman sa Cavite Toll Plaza, ang mga Class 1 na sasakyan na nagbabayad dati ng 73 pesos ay nasa 88 pesos na ang babayaran. Sa Class 2 naman mula sa dating 146 pesos ay 176 pesos na. At sa Class 3 na mula sa dating 219 pesos ay nasa 264 pesos na ang sisingiling toll. Ayon sa Cavitex, ang nasabing toll increase ay dahil sa petisyon ng joint venture partner na Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority noong 2020 at 2023. May ilang major infrastructure projects na rin na ginawa at natapos sa Cavitex at nagkaroon na rin ng upgrade sa RFID system. Hawak na ng Bulacan Philippine National Police si Christian Rojas o alias Lupin na isa sa 4 sa suspect sa pagpatay kay Bukal Ramil Capistrano at sa driver nito na si Cedric Suarez noong October 3, 2024 sa Barangay Longos, Malolos, Bulacan. Kasong 2 counts of murder ang isinampa laban kay alias Lupin at sa 3 iba pa sa Regional Trial Court sa Malolos. Nasa 5 milyong pisong bounty o reward ang inilaan ng LGU sa makapagtuturo sa 3 pang suspect. Kabilang na si Police Staff Sergeant Ulysses Herman Castro Pascual, dating aktibong pulis sa Campo Crame. 2 bilang ng murder at 2 bilang ng attempted murder ang sinampa laban sa mga suspect sa city prosecutors ng Malolos. Sa ilalim po ng criminal case number 988-M-2025 at 989-M-2025 na walang piyansang inirerekomenda. Ang pagkakadakip kay Rojas ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakamit ng hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya.
Inasistihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang service crew na biglang sumama ang pakiramdam habang nagtatrabaho sa isang convenience store sa Bacolod City. Samantala, magkatuwang namang rumisponde ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at UNTV News and Rescue sa dalawang senior citizen na nasugatan matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa Quezon City. Ang detalye sa report ni Myla Fernandez. Sa Bacolod City, naglilibot ang UNTV News and Rescue Team na makatanggap ito ng tawag mula Bacolod Disaster Risk Reduction and Management Office upang asistihan ang isang service crew ng convenience store sa Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, pasado alas 2 na madaling araw, October 24. Agad namang rumisponde ang team upang magbigay ng paunang lunas sa pasyente. Napag-alamang ang pasyente ay nakaramdam ng pananakit sa leeg at sa ibabang bahagi ng likuran pagkatapos maghapunan. Natuklasan din na ito ay dehydrated at kulang sa sapat na pahinga. Amo na din mga magtaba. Tangi ka na pag-ibig, ha? Asa pa, alsa pa, ha? Kilid yan. Dere sero, matyagan mo na natin. May kisakit si Mochan mo. Sa subong na budlayan, di ba ang ginawa? Wala na. Okay na. Dere sero, pindutong ko sira, tapos mahambal pa mo sakit o hindi. Ano dyan? Sakit? Matyagan mo. Agad namang tinignan ng team ang kalagayan ng pasyente at kinuna ng vital signs. Mali ko nga, kaya kita gawa. Pasok ka ka? Naglagay ang team ng hot compress sa leeg at bahagi ng likod na pasyente na sumasakit. Pinayuhan din ang pasyente na magpatingin sa doktor para masuri ang kanyang kalusugan. Matapos mabigyan ng pangunang lunas, tumanggi na ang pasyente na magpadala sa ospital. Sa Quezon City, nakapaupo at halos hindi makatayo ang dalawang senior citizen matapos ang nangyaring motorcycle crash sa A. Bonifacio Avenue, Balintawak, northbound Quezon City, Huwebes, October 23. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang motorsiklo dahil sa isang lubak sa kalsada kaya ito sumemplang sa daan. Ayon sa mag-asawang biktima, pauwi na sana sila mula sa ospital nang madaanan ang lubak. Iniinda ng rider ang pananakit ng tagiliran malapit sa kanang dibdib, gayon din ang pamamaga sa kanang pisngi at mga galos sa magkabilang tuhod at binti. Ang angkas naman nito ay nagtamo ng pananakit sa kanang pigi. Agad na inassess ng UNTV News and Rescue Team ang kalagayan ng dalawa at binigyan ng paunang lunas. Ibak po. Ayan. Message. Wala po kayong allergy sa wala po. Matapos malapatan ng first aid, inendorso ng team ang mga pasyente sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na kasama ring rumisponde sa insidente upang maihatid ang mga ito sa pagamutan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Myla Fernandez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinimpirma ni US President Donald Trump ang agarang pagtigil ng lahat ng negosasyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Canada. Ito'y matapos lumabas ang isang kontrobersyal na patalastas mula sa Ontario na nagpapakita kay dating Pangulong Ronald Reagan na tumutuligsa sa mga taripa. Sa isang post sa Truth Social nitong October 24, 2025, sinabi ni Trump na terminated na ang lahat ng trade negotiations nito sa Canada bilang tugon sa tinawag niyang fake na ad campaign na umano'y nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol sa polisiya ng taripa ng US. Ayon sa mga opisyal ng Canada, ang patalastas ay bahagi ng kampanya ng Ontario
para ipakita ang suporta sa malayang kalakalan. Gayunman, inanunsyo ni Ontario Premier Doug Ford na pansamantalang ihinto ang nasabing ad campaign upang muling buksan ang posibilidad na pag-uusap sa kalakalan. Patuloy ang mabagal na pag-usad ng Tropical Storm Melissa sa karagatan ng Caribbean. Nagdudulot ito ng matinding panganib ng landslide at nakamamatay na pagbaha sa Jamaica at sa timog na bahagi ng Hispaniola, ang isla na pinaghahatian ng Dominican Republic at Haiti. Ayon sa mga opisyal, mariing pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na madaling bahain na lumikas patungo sa mas mataas na lugar upang makaiwas sa sakuna. Nasa ilalim ng Hurricane Watch at Tropical Storm Warning ang Jamaica at sa Timog Kanlurang Peninsula ng Haiti. Nagbabala rin ng U.S. National Hurricane Center sa Miami na inaasahan ng catastrophic flash flooding and landslides sa Timog Haiti. Muling binigyang parangal ng National Council for Children's Television o NCCT ang UNTV News and Rescue bilang isa sa mga child-friendly broadcasting television stations sa bansa. Bahagi ito ng pagdiriwang ng kanilang ika-28 anibersaryo. Ito ang balita ni Mia Alonso. Mahigit isang dekada ng kabahagi ang UNTV sa advokasya ng National Council for Children's Television o NCCT sa pagsusulong ng kahalagahan ng makabuluhan at angkop na mga programa para sa mga batang manonood. Kahapon, sa ipinagdiriwang na ika-28 anibersaryo ng NCCT, muling kinilala ng ahensya ang mga programa at istasyong patuloy na nakikiisa sa misyong mapanatili ang dekalidad at responsableng content para sa mga kabataan. Kabilang muli sa mga ginawaran ng pagkilala ang UNTV at ang programa nitong KNC Show bilang child-friendly broadcasting station at content. Ayon sa National Council for Children's Television, bukod sa gabay ng mga magulang, critical din ang ginagampanang role ng mga producer at mga media network sa paghubog ng pag-uugali, pananaw at pagkilala ng mga bata sa katotohanan. Dahil ang telebisyon at social media na ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng mga bata. I think for young children and adults, what we want is to make them believe that if we want to build integrity together for the future, kailangan maniwala tayo ngayon na pwedeng may maganda pa ring mangyari. Therefore, the news does not always have to be about violence. The news can also project things that we as a Filipino people can collectively do well together. Sabi nga nila, hindi masyadong benta yung good news. Pero naniniwala ako na kung naniniwala tayo that this is part of what our children have to consume, then it has to be part of our news. Samantala, tumanggap din ang Anak TV Foundation ng parangal mula sa NCCT. Ito ay bilang isa sa mga tinagurian ng ahensyang Pioneers and Champions of Philippine Children's Television. Isa ang UNTV sa mga istasyon ng telebisyon sa bansa na miyembro ng Anak TV Foundation. Bahagi ng pagkilala ang pagsisikap ng Anak TV na makapaghatid ng mga positibong mensahe at makabuluhang aral para sa mga kabataan. Kaya naman, ang pagiging child-friendly station at content ay hindi lamang karangalan, kundi hamon sa mga istasyon, producer, content creator ng pagiging responsable, tapat at balanse sa paglalathala bilang bahagi ng pagsisikap na makapaghatid ng impormasyon, hindi lang sa matatanda, kundi maging sa mga batang manonood. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang matagumpay na pagtigil ng Wish Date Love Tales concert sa Batangas kamakailan, susunod namang masisilayan ng mga Bulakenyo ang kilig at musika ng naturang concert series ngayong Lunes sa Malolo Sports and Convention Center. Nagbabalik si Mia Alonso. Hatid ng KDR Music House at West 1075 ang patuloy na pagdadala ng mga kwento ng pag-ibig at musika sa iba't ibang panig ng bansa.
Matapos magpaklik sa Batangas ang tour ng Wish Date Love Tales, masisilayan naman ng mga Bulakenyo ang naturang concert sa Malolos Sports and Convention Center. Muling magsasama-sama ang ilan sa mga mahuhusay na OPM artist para sa romantikong gabi ng nostalgia, kilig at timeless music. Kapanapanamik din dahil unang pagkakataon na sasali sa Wish Date Concert Series ang OPM icons na Soft Dish at Color It Red. Ipinasilip din ng Color It Red ang kanilang mga rehearsal bilang bahagi ng kanilang pagsasanay at paghahanda para sa naturang concert. Very excited ako dahil syempre bukod sa makabalik kami dito, ngayon kasama ko pa yung Color It Red. So, super excited. Kaya din ako masaya dahil syempre yung Wish ay isa sa mga napakasikat na station. So, para makakonect sa younger generation, so malaking bagay itong guesting namin. So, looking forward kami para makantahan ang mga kabataan. Kaya naman abangan ang pag-arangkada ng Wish Date Love Tales sa Bulacan upang maghatid ng excitement sa pinagsama nitong film na ilalahad ng nag-iisang Yes, Dr. Clark. na mas magiging makulay, hatid ng iba't ibang genre ng awitin mula sa mga kilalang OPM artists na talagang tatatak sa gabi ng lahat. Sobra kami excited. Magkita-kita tayo dyan sa Bulacan. KDR, salamat for inviting us and looking forward. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Trabaho ng DPWH hindi matitigil sa kabila ng flood control projects issues. Halos 2,000 bakanteng posisyon sa DPWH bubuksan. Ang hinihiling ko sa inyo na tuloy-tuloy ang trabaho, pero tuloy-tuloy po ang reforma. At ang reforma, hindi yan nadadala sa salita. Ang reforma ay nadadala yan sa gawa. New Quezon City Jail handa na sa posibleng makukulong kaugnay sa flood control anomaly. Wala pong air conditioning dito. There will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops or tablets. Ang pwede lang ng forms of communication is a computer, kung teleconference sa lawyer nila, or landline na pwede makinig ang BJP kung ano ang pinag-uusapan nila. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa panukalang bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure. Panukalang buwagin ang DPWH, isinantabi ng Malacanang. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Ramil, umabot sa 7 ayon sa Office of the Civil Defense. Mas mabilis at maalwang pagbiyahe ng mga motorista inaasahan sa pagpapatupad ng One RFID. Enrollment ng One RFID maaaring gawin online. Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga tollgate. At totoo naman, malaki ang tulong nito. Department of Public Works and Highways o DPWH, 22 classrooms lamang ang naitayo mula sa 1,700 na target sa taong 2025. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang Matamaan ako sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classroom. Halos 2 bilyong pisong proyekto ng SunWest Construction ni dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico sa LTO, paiimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman. Given the foregoing circumstances and the strong indication of potential irregularities, misissue of public funds, our office has determined necessary to formally transmit this matter to the Independent Commission for Infrastructure or ICI. Senator Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte sinampahan ng reklamong plunder at graft and corruption sa Office of the Ombudsman. Senator Bongo, hinamon si dating Senador Antonio Trillanes na huwag ilihis ang issue at kasuhan ng mga totoong corrupt sa gobyerno. Si Bongo, kasi siya yung central figure
dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with Duterte enabled this thing to happen. To Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Mga dokumentong may kaugnayan sa iniimbestigahang flood control projects wala sa nasunog na gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ila-livestream na simula sa susunod na linggo. We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. Mga motoristang masasangkot sa road rage, irerekomenda na tuluyan ng bawian ng lisensya. Ako'y nagkaroon na ng rekomendasyon na i-revoke na for life itong mga na-involved sa road rage. Isang mensahe ito sa mga nagmamaneho natin sa kalsada na huwag kayong magpadalos-dalos. 2 patay habang 5 ang sugatan sa pagsabog ng iligal na pagawaan ng paputok sa Norsagaray, Bulacan. Hindi naman kami pinakikinggan eh. Yung papagawa ko kasi niyan, taga-Tondo. Ilayo-layo sana. Nilayo naman bagya, kaya lang hindi naman kalayuan dyan. Kalapit-lapit din. Crackdown sa iligal na pagawaan ng paputok. Muling ipinag-utos ng Philippine National Police kasunod ng pagsabog sa Norzagaray, Bulacan. So walang permit, walang licenses, and ito po ay tabing bukid. So that kind of situation, parang hindi rin siguro na monitor ng barangay na dahil ito ay liblib na lugar. Mga dokumento kaugnay sa mga iniimbestigahang flood control projects ng Department of Public Works and Highways, may digital copies lahat. First week pa lang po ni Secretary dito sa DPWH, ang isa sa mga naging utos po niya ay ipa-scan at magkaroon ng digital copy lahat ng documents patungkol po sa hindi lang po sa flood control projects in the last 10 years pero po para sa lahat po ng mga infra projects. Mas maayos na serbisyo sa mga paliparan, maaasahan ng mga pasaherong babiyahe sa long holiday. Naranasang technical glitch noong 2023, hindi na mauulit ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Bumisita na po tayo sa CAAP nung isang araw at nakalagay na yung sinasabing redundancy ng UPS. Lahat talagang sinuri po natin at talaga pong makakasigurado tayo na hindi po mangyayari kung ano man nangyari noong January 1, 2023. Ombudsman, hindi na itutuloy ang pagpapadala ng sulat sa Senado kaugnay ng dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Hindi na. Kasi nga, nagbago na yung premises natin. Nagbago na. 39 na individual na sangkot sa operasyon ng online scam hub, arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group. Kung makikita niyo po yung aming mga arrested persons, karamihan doon babae. Sila yung nagsasagawa ng account and of course they're using international SIM and of course a local SIM card. Dating ako Bicol Party List Representative Saldico, posibleng kasama sa mga kongresistang sasampahan na ng kaso ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal sa susunod na 30 araw. Malamang kasama. Kasi ang naalala ko mayroong Mindoro case na kasama sa mga finalsa. International Criminal Court pinagtibay na may jurisdiksyon sila sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dating Senador Juan Ponce Enrile, Gigi Reyes at Janet Lim Napoles inabswelto ng Sandigan Bayan sa 15 counts ng graft charges na may kaugnayan sa PDAP. Attorney, did you expect acquittal, attorney? Expect no. I have nothing to say.
at sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 22 hanggang 23, na nagsasabi, "At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung anong inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit." At yan ang gigabuhan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.